Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, alam ba ninyo kung ano ang pagsubok sa atin? Pagsubok sa pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibig sabihin nito ay tinatawag sa wikang Arabic na fitna. Alam ba natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang bawat pamayanan ng mga propeta ay mayroon silang kanya-kanyang o kani-kanilang pagsubok. Ano ang pagsubok sa pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tingnan natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah ang isang hadith na kung saan ay kabilang sa naisalaysay ni Ka'ab. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang bawat pamayanan, ang bawat ummah ay mayroong pagsubok. Mayroon silang kani-kanilang pagsubok. Ito ang sagot sa ating katanungan mga kapatid. Ano ang pagsubok sa atin mga kapatid? Ang pagsubok sa pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fitnatu ummati al-mal. Ang pagsubok sa aking pamayanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang salapi. Salapi, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Makikita pa natin ang isang katibayan sa banal na Quran. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Anfal. Ayon sa kahulugan ng talatang ito mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum, at inyong alamin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang inyong mga ari-arian, ang inyong mga salapi, ang inyong mga kayamanan, annama amwalukum wa auladukum, at ang inyong mga anak, fitna, ay pagsubok. Ibig sabihin nito mga kapatid, isa sa matinding pagsubok sa atin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kung saan ay huwag nating aksayahin ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating mga kayamanan, paggugol sa ating mga salapi, paggugol sa ating mga ari-arian, o kaya ay sa pamagitan ng ating mga anak. Isa sa maikling kasaysayan mga kapatid, noong unang panahon, na kung saan ay ang kasaysayan na ito na nabanggit sa aklat na Dalilos Sailin. Ang kasaysayan na ito mga kapatid ay isang lalaki. Isang lalaking mayroong kakayahan. Mayroon siyang mga salapi. Subalit ang lalaking ito mga kapatid siya ay hindi niya ginugugol ang kanyang kayamanan, pati mismo sa kanyang sarili. Pati ang pagkain niya mga kapatid ay hindi siya kumakain ng masarap. Isang araw mga kapatid na inimbitahan siya ng kanyang kapitbahay na kumain. Pinakain siya ng kanyang kapitbahay, pinaghandaan siya ng kanyang kapitbahay ng ulam na ang ulam na ipinaghanda sa kanya ay itlog lamang. Itlog lamang mga kapatid na pinrito na itlog. Napakasimple, bagamat ang kanyang kapitbahay ay hindi naman siya mayaman o kaya ay sapat-sapat lang ang kanyang kakayahan. Ngayon kumain ang lalaking ito at hindi niya namalayan ang dami niyang nakain. Nang uminom siya ng tubig, napansin niya ang kanyang sarili na kung saan ay hindi na siya napapalagay. Natatakot na mayroong mangyari sa kanya. Dahil sa hindi na napapakali at hindi na napapalagay, parang hindi na maganda ang kanyang pakiramdam, dinala siya sa doktor. Tiningnan ng doktor
Sinabi naman sa kanya, ang tabib, sinabi naman sa kanya na siya ay wala ring sakit. Subalit ang pinakalunas na gamot ng kanyang nararamdaman ay dahil sa sobra siyang nabusog, sobra-sobra ang kanyang kinain. Alam ninyo mga kapatid na advice sa atin sa Islam na ang ating pagkain, ang ating tiyan ay hatiin natin sa 3 bagay. Unang-una ay kanin, pagkain, ikalawa ay tubig, at ikatlo ay yun ang ating paghinga para maganda ang ating kalusugan o kaya ay mainam ang ating pakiramdam. Subalit ang lalaking ito ay sobra-sobra na. Sinabi sa kanya ng doktor o tabib na wala nang lunas, kundi ang kailangan mo dahil sobra ka nang nabusog ay isuka mo ang mga kinain mo. Isuka mo ang kinain mo. Nang marinig ng lalaking ito, isusuka ko, sabi niya. Nagulat ang lalaking ito. Isusuka ko ang aking kinain? Bahala na, sabi niya, kung mamatay. Bahala na kung mamatay. Ngayon lang siya nakakain ng masarap. Samantala siya ay mayroong kayamanan. Mayroon siyang salapi. Na bagamat ang tao, kapag magkaroon na ng salapi, minsan ay darating na sa punto na ang kanyang mga kapatiran o ang kanyang mga kamag-anak o ang kanyang mga kaibigan o ang kanyang mga kababayan ay darating na sa punto na mamaliitin na niya at aapihin na niya. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasawian, kapighatian sa sinumang tao. Wailul likulli humazatil lumazah, na siya ay maninirang puri at mamimintas sa kanyang kapwa. Alladhi jama'a malaw wa addada, na siya ay naglilipon ng mga salapi, mga ari-arian at abalang-abala sa pagbibilang nito. Abalang-abala sa pagbibilang nito. Maglilipon ng salapi at abalang-abala sa pagbibilang. Ni sarili niya hindi siya kakain, ni suot niya hindi niya bibilhin, ni kawanggawa hindi magbibigay sa kanyang kamag-anak o sa kanyang kapatiran, ni zakat ay hindi magbibigay. Yahsabu anna malahu akhlada, na ang akala niya o ang inaakala niya ay ang kanyang mga salapi ay ibig sabihin ay makapagbibigay sa kanya o makapagpapahaba ng buhay sa kanya ng tinatawag na walang hanggan. Makapagpapawalang hanggan sa kanyang buhay. Ang akala niya ay ang salapi na ito. Makadagdag sa kanyang edad o kaya ay makadagdag sa kanyang buhay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi masama na kumain tayo ng masarap. Subalit ang iingatan lamang natin sa ating pagkain ay mahaluan ito ng haram, at higit sa lahat na iingatan natin ay kung saan ay mag-aaksaya tayo ng pagkain. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul A'raf na ika-31 na talata. Ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkain at pag-inom. Wa kulu washrabu, kayo ay kumain at kayo ay uminom. Uminom ng mga halal, hindi yung mga haram. Kumain ng mga halal, uminom ng mga halal. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, at huwag kayong mag-aaksaya. Huwag kayong mag-aaksaya. Na kung saan ay kapag tayo ay kumain, yung sapat lang, na kung saan ay mauubos natin. Hindi yung ang dami na natin na order, maya-maya ang nakain natin ay kukunti lang. Yung mga pagkain minsan ay itinatapon na kahit na hindi pa sira. Hindi yun mainam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, at huwag kayong mag-aaksaya. Innahu la yuhibbul musrifin.
katotohanan na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay hindi niya minamahal ang sinumang tao na nag-aaksaya ng pagkain, nag-aaksaya ng inumin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.